Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga pinalagpas ni Lisa Tanas ang kabalbalan ni Kuting ng Norte dahil matapos malaman na makakasuhan rin itong si Kuting ng Norte at Lisa Tanas ay talagang umami na nga at kumanta itong si Lisa Smugs patungkol nga sa mga kabalbala na ginagawa ni Kuting ng Norte sa loob mismo ng palasyo. Ngayon nga ay naglalaglagan na ang mag-asawa na ito at mas lalo ngang tumitindi ang mga tensyon matapos ngang malaman ni Kuting ng Norte na may kalaguyo rin itong si Lisa Tanas at nalaman din ni Lisa Tanas na may kalaguyo itong si Kuting ng Norte ay talagang hindi na nga sila nagpapansinan at naglalaglagan na sila ng sarili lang mga baho. Dito nga natin mapapatunayan na talagang dismayado ang maraming netizen sa ginagawa ng mag-asawang ito dahil hindi na sila karapat-rapat at hindi na sila magandang ehemplo sa kabataan. Ngayon nga ay maraming naiinis at talagang gusto nang mag-resign itong si Kuting ng Norte at magsama na sila ni Lisa Tanas na gumamit na lamang ng pulburon para mas maganda ang bansa natin ay mapalitan na sana ang mag-asawang ito. Ito ang banat ng maraming netizen. Ngayon nga ay talagang nakakatanggap ng mga samot-saring reaksyon at pambabatikos ang mag-asawang ito dahil sa kanilang kalokohan na ginagawa sa bansang Pilipinas. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At si Liza, nakita niyo yung kanyang pagiging anti-social. Okay, alaman natin kung ano yung anti-social. So, kanina kahapon dyan sa Pilipinas, ay pumunta si Lisa Smugs na imbita siya sa Chinese Embassy kung saan nag-celebrate ng New Year. Nakita nyo? Anti-social siya sa magaganda. Well, mayroon talaga siya mga palangga. Ngayon, ito ang nangyayari kanina dito. Okay. Hindi. Ito pa naman. Ito, napanood nyo na to, di ba? Right. Sa SMNI. Grabe yung mukha niya. Kuritot. Ulitin nyo, ha? Di ba? Di ba yung mga nasa umpisa? Why there's media here? Sabi niyang gaga, di ba? Okay, ito pa yung isa. Bago ko siya boljakin. Ito kay Inday. Teka, ulitin natin si Inday. Ayan din yan, same event yan. Ulitin natin. Tayo niya si Hitad. Kunyari naglingon-lingon siya. So ano yun? Di ba nagbigay ng greetings si Inday? Alam mo, galingan ni Inday, pati accent na kukuha niya, yung Chinese accent. So nagbigay siya ng greetings. So gumaganon. Gumanon ngayon si Lisa Smugs. Wala siyang palakpak. Di ba? Kunyari naghahanap siya ng makausap. Di ba? Doon mo makikita talaga na itong si Lisa ay nuknukang may saltik. Okay? Insecure talaga siya mga palangga. Mamaya abangan nyo yung pasabog natin tungkol sa kay nakipagtsuktsakan si Migaon. Okay, ano ba yung antisocial personality disorder? Okay, di-define natin kung meron siya nun. Okay? Kung meron si Lisa Smugs nun. Okay? Ang sabi dito, antisocial personality disorder, okay, sabi sa Mayo Clinic, sometimes called sociopath or sociopathy, may saltik, is a mental health condition in which a person consistently shows no regard for right and wrong and ignores
the rights and feelings of others. O, di ba? Yan ang ibig sabihin yan. Oh, ignores the rights and feelings of others. People with antisocial or anti-saltic, well, anti or may saltic personality disorder tend to purposely make others angry or upset and manipulate, meron siya nun, or treat others harshly or with cruel indifferences or indifference. They lack remorse. Okay? Sabi dito, or do not regret their behavior. Yan. People with antisocial personality disorder often violate the law. Ayan, violate the law, becoming criminals. Ayan si Lisa Smuggs. They may lie, behave violently or impulsively, and have problems with drug and alcohol. So tama, pulboronic and jalak, di ba? They have difficulty consistently meeting responsibilities related to family, work, or school. So ang ibig sabihin mga palangga, itong babaeng to, based sa behavior na pinapakita niya, talagang meron siyang kondisyon. Merong tama siya sa utak na kung saan hindi dapat nakikialam sa ating gobyerno. Okay, sa pagpapatakbo at nakasalala yung 115 millions or so na kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Dahil malala yung kanyang saltik sa utak, di ba? Dahil wala siyang pakialam. Okay? Hindi kasi kapag may saltik ka, hindi mo alam yung right and wrong. Kasi nga may saltik ka eh. Wala kang pakialam. You don't care about it. Di ba? Wala rin siyang pakialam sa feelings ng iba. Kita mo, tinatanong siya ng media, 'di ba? Why is there media here? Gaganon-ganon ang alpot niya. Bakit walang media? Bakit nandoon ang media? 'Di ba? Bawat kibot ng kipay niya may media. 'Di ba gusto nila doon? So nakikita mo yung ugali niya, yun talaga ang ugali niya sa likod at sa harap ng camera kasi hindi niya nakokontrol. Kapag may saltik ang isang tao, because of what? Ano yung naging factors kung bakit siya may saltik? 'Di ba? Addictus benedictus sa nicotine, sa pulboronic at sa alcohol, sa jalak. At may ano pa mga factors niyan. Kung siya ay naapi ng kanyang mga pamilya o kanyang mga kamag-anak at sinabi ko na sa inyo, sa lahat ng mga araneta, siya yung dugyot. Kaya siya ngayon ay vindictive narcissist, another mental disorder yon. Nabanggit na natin yun ng mga nakaraan. So ngayon, walang pakialam si Lisa Smuggs kahit sa harap ng ambasador, sa mga kataas-taasang mga tao, kasi hindi siya aware. Kasi nga mayroon siyang anti-social saltik. Okay? So ngayon, wala siyang pakialam kung sisigawan niya si Kuting, di ba? Nadjombag niya si Kuting sa aeroplano, nandura siya, may mga dinuraan siya sa party. Nagsisigaw siya sa Vietnam. Nagwawala siya ng ganun-ganun na lang. So, ang tendency na manipulate niya yung mga taong nakapaligid sa kanya. Wala siyang pakialam kung magsisigaw-sigaw siyang, hinayupak siya, kasi nga meron siyang saltik. At delikado ito, mga kaibigan, mga palangga, dahil nga hawak nila ang pera natin. Hawak nila ang budget, hawak nila ang pera ng taong bayan, kaya naman wala silang pakundangan, wala siyang kahihiyan. Walang puso yung mga ganito. Puso, walang budi, itim. At walang remorse, walang pagsisisi. Tignan mo na lang yung sa Lotto, sa PCSO. Wala silang pakialam, di ba? Ano ginagawa ngayon? Hindi nag-show up si Robles doon sa nakarang hearing. Okay? Kasi wala silang, hindi katulad ng normal na tao, katulad natin, nahihiya tayo. Meron tayong, dahil normal tayo, aware tayo na hindi tayo dapat gumawa ng mali sa kapwa natin kasi nakakahiya. Kasi aware tayo, meron tayong feelings, meron tayong normal feelings bilang tao. Siya, wala na siya, di ba? Nakita nyo sa harap ng ambassador, doon sa send-off, doon sa Vietnam, at kahit saan, doon na lang sa aeroplano. So mga nakikita siya ng yung sinigaw-sigawan niya, yung PSG na nagpatiwakal sa kanyang sarili. Wala siyang pagsisisi. Tignan mo ang kapal ng mukha. Wala siyang pagsisisi dahil nga may saltik. So yung mga taong ganito, mga palangga, ano sabi doon kanina? Sila ay nagva-violate ng batas. Okay?
So, nagva-violate, nagiging kriminal. At ito na nga si Lisa Smugs. Ano ba yung ginagawa niya ngayon? Pakikipagsabuatan sa smuggler, sa pulboronic, pagkakamkam ng mga pera ng bayan. So nakapaloob lahat, ang mga manifestations ng isang may saltik kay Lisa Smugs. Okay? Punong-puno siya ng kasinungalingan. Sabi doon kanina, consistent, anong sabi dito kanina sa definition? Ayan, they may lie, behave violently or impulsive. Nasa kanya lahat yan. Mga kasinungalingan na sinasabi na para sila sa pagbangon ng Pilipinas. Pero narinig nyo na I think 1.4 million views na sa TikTok. O, ano ang sinabi niya doon? Wala siyang pakialam, wala siyang puso, hindi siya aware. Sabi niya, binati niya ng happy birthday si Mel Robles. Okay, na general manager ng PCSO, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. She's not aware sa sinasabi niya kasi hindi niya alam yung mali, yung tama at mali. Hindi niya alam na wala siyang delikadesa, insensitive siya na sa mata, sa pandinig ng taong bayan ay hindi yun tama. Kasi dapat ang isang First Lady Ahas, which is Ahas nga, ang kanyang, ang role niya diyan bilang may ahas ng presidenteng Coutinho, dapat gumawa siya ng mga proyekto na makakatulong sa taong bayan. Pero dahil epekto nga ito ng Addictus Benedictus nila Palangga, okay? Nahihirapan siya, actually hindi siya nahihirapan, this is her normal. Diba? Ito ang normal niya mga Palangga. Normal niya may saltik. O ano yung simptomas? Symptoms of antisocial personality disorder include what? Sabi dito, yan, nabanggit ko na kanina, ignoring right and wrong. Wala siyang pakialam. Telling lies to take advantage others. Remember, nung magkasama kami, during the campaign ni Kuting, ano ang sabi nila nung pinupush nila itong electoral protest? Okay? Ano sinasabi niya sa akin noon? Na si Senator Bongo, ang mga Duterte ang gagamit ng Smartmatic dahil sila yung nasa poder. Posible nga naman. Pero yung pala, based on the signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na nandoon siya pala ang nakipagsabuatan sa Smartmatic. So, eto yung mga simptomas na nakikita mo or manifestation sa kanyang pag-uugali. Ito, using charm or wit to manipulate others for personal gain or pleasure. So nakita nyo nung nasa New York siya, yung pinagyayabang ni Kuting na wala silang ticket, ipinilit niya. Nagpa-acting-acting siya doon. Tapos binigyan sila ng upuan doon sa interview niya kay, sino ba yun? Amoyo? Sa kanya lahat, ano sabi ito? Having a sense of superiority and being extremely opinionated. Andiyan na sa kanya. Siya lang ang tama, siya lang ang magaling. Kaya lahat, kumikis-kis, nagdidila sa kipay niya. Even yung mga abogado, even yung mga kabinete dyan, even yung mga PSG, di ba? Kinidilaan niyo yung kipay ni Lisa Smugs. Na mamanipula kayo. Anong kabayaran ng manipulation na ginagawa sa inyo? Di ba? Binubusog kayo sa pera ng bayan. So, ang nagpapatakbo sa atin ngayon, pulboronic, isang may saltik din na si Kuting, at lalo na itong asawa niyang may saltik. Another manifestation, having problems with the law, including criminal behavior. Anong ginagawa niya? Tinatawagan niya ang mga judges. Ginigipit niya, tinatawagan niya mga korte, ginagamit niya ang power para manggipit, katulad ng ginawa sa akin, na ginamit ang resources ng government. Being hostile, aggressive, violent, or threatening to others. O nakita niyo naman, tinitreat ako. May patong ang ulo ko, di ba? Gusto nila akong gurgurin. Violente, sakay Kuting. Anong ginawa? Di ba sabi ko, nandura, ng jombag, ng bato ng folder, na witness ni Attorney Glenn Chong nung sila ay magkasama pa sa electoral protest. Another thing, feeling no guilt about harming others. O yan, paloob na rin nun. Once binato niya si Kuting, ginombag niya ng bonggang-bongga si Kuting sa loob ng eroplano, wala siyang guilt feelings kasi nga may saltik. Another manifestation. Doing dangerous things with no regard for the safety of self-others. O again, yun, wala siyang pakialam. Kahit delikado yung ginagawa niya, national security involved, lahat ng pakikipagsabuatan niya,
Ayan, doing dangerous things. Ano yung dangerous things na ginagawa niya? Pakikipagsabuatan sa smuggler, business partner niya. Pagtatanggap ng mga payola sa Okada, sa Pogo, sa lahat. These are dangerous things para sa atin mga Pilipino. So anong ibig sabihin yan? Wala nga siyang puso. Kasi nga may saltik. Di ba kayo lagi ko sinasabing kuti na, ano na ng jalak, lahat? Another symptoms, being irresponsible and failing to fulfill work for financial responsibilities. So, let's talk about that. Well, irresponsible. Remember, nung sinabi ko sa inyo na may nagbigay sa kanyang mga Chinese business men, okay, business personalities, na umutang siya. Hindi niya na binalik. Yung binigyan siya ng 600 million, ayon sa ating puting ahas, binigyan siya ng 600 million ni Pangilinan doon sa merging naudlot ng merging ng ABS at saka TV5. Kasabwat yung kanyang kapatid na si Martin Araneta. That is being what? Irresponsable. Okay? Actually, so higit sa word na irresponsable, 'di ba? Wala siyang word of honor. Kasi paano ka magkakaroon ng word of honor if may saltik ka? Alright? Ano pa? Lying and dishonesty. Anong ginagawa niya? Pagsisinungaling. Diba? Dishonest. Dahil nga kinakamkam ang pera natin. Theft, pagnanakaw. Serious violation of rules. Yan yung mga niya. Anong ginagawa niya? Bina-violate niya ang konstitusyon. Dahil kasama siya sa graft and corruption. Siya ang nasa likod ng People's Initiative. Destruction of property. Remember, sinabi ko sa inyo mga palangga, na ang eroplano ng Philippine Airlines, pag isinoli nila, di ba, hiniram lang yan, may warak-warak, may wasak-wasak yung mga upuan, nabavandal. So, hindi natin sure, maaring siya kasi siya yung bumujombag doon eh. Baka pag nagwala siya at naglasing siya, pinagsisipa niya yung mga upuan doon, pinagbabasag niya or something. Kasi eto yung nakikita na ginagawa niya. So, ano dapat niyang kailangan? Dapat siya ma-confine. Dapat siya kulong sa dapat kakulungan niya. So, mga kababayan, sa ginagawa ni Lisa Smugs na pangbababoy, katulad ng PI, ang ending natin dito kung paano nakipagtsuktsakan si Tamba at saka si Sandra Chararat. So again, by the way, mayroong pinost siya na bigay sila ng pension, okay? Yung social pension. Tapos yung mga matatanda doon, actually nandito yung picture, may nag-send sa akin. Yeah. Magaling na ako, no? Walang din tumutuloy yung sipon ko. A little bit, may konting ubo-ubo ng konti. But anyway, ito. Pukpukita talagang hinayopak. Itong social, niya. Okay. I think, okay, dito yata. Yun, sino ba nag-send sa akin? Ang puting ahas. Okay, ito. Katulad nito. Ayan. Magkano yung cheque na yan? 6,000 pesos. Bida-bida na si Lisa Smugs. So binigyan yung from DSWD, nag-ipal-ipal si Lisa. Tingnan mo yung mga kababayan natin, binigyan ng 6,000 pesos sa social pension. Ngayon, nakikita mo kung gaano palalaki nila yung cheque, ang laki-laki. Pero ang bilyon na pinapanalo ni Robles, ni Lisa, ni Taning, ng mga hinayupak na yan, hanggang ngayon, hindi pa rin ipakita ni Tulfo at ni Coco Pimentel kung sino yung mga nanalo. Wala pa rin. Okay? Wala pa rin malinaw kung sinong mga kamag-anak ni Robles ang nananalo. Pero itong mga elderly natin, talagang sinasampal sa kanila, ito parang 6,000 pesos. Bida-bidahan na sila. 6,000 pesos. Diba? Kung ipopost ko pala lahat ng mga binibigay ko dito, siguro ang katumbas ko, mga 50 na president, 50 na first lady, na, hindi ahas. 6,000 pesos. So anyway, ngayon mga palangga, ang ginagawa ni Lisa Smugs dito, dun sa Inday Sara, sobrang insecure talaga siya. Insecure, may saltik, kaya nga hindi dapat sila tumagal dyan. Imagine mo, affected siya kay Inday. Pero si Inday cool na cool.
'Di ba kasi si Sara Duterte, nasa normal mind siya. Si Lisa, nakita niyo naman, pinakita ko yung video. Nag-send ng message si Inday Sara, pinakita sa si Inday Sara sa screen na nagpapalakpak ang ambassador ng China, ang mga bisita. Si Gadon nandoon yung nagdidila ng kipay niya. Yan. Yan ay inappoint niya diyan para sa labanan daw ang kagutuman. Wala din nagpalakpak. Oh, kiss us din yan kay Lisa. So, wala siyang reaction na ganon-ganon siya. So, hindi yan normal. May nurse ba dito? May doctor ba dito? You know what I am talking about. Right? Alam niyo yung ibig sabihin nun. Yeah, $100 lang yan. Kuryente lang sa aircon, 6,000. Yeah. So, nakita ninyo na meron tayong defective, incompetent na government right now. Sa kabila ng expose, well, ang expose ko na, confirm lang ni Pangulong Duterte, galing naman, the information, galing naman sa mga paligid-ligid yun. Diba? Paano ko naman malalaman kung walang puting ahas? So, yung mga tao nasa paligid ni Lisa Smugs, nang nakikinabang, kahit nakikita nila na may saltik si Lisa, wala din silang pakialam kasi nakikinabang sila. Kung makita nyo yung video, nagtatatakbo siya, let's go, ganun-ganun siya. Para siyang kangkarot na alpot. Diba? Si Lisa Smugs, Lorna Guevara, thank you. So, mga kababayan, talagang kawawa ang taong bayan. Kawawa talaga. Imagine nyo, dun sa nag-message sa akin, patungkol dito sa kick-off rally noong January 28, hindi ko makita yung mahaba kasi yung message na naka-itemize. Pero ang natatandaan ko lang kasi, ang bangag din ako sa sipon kagabi. Di ba, may sipon-sipon ako. Bangag din ako. So, hindi ko na-save. Sa dami ng messages ko, hindi ko na-save palangga. So, sa kick-off rally, magkano, ayon sa ating source, na puting ahas din, ilan ang binayad nila dito sa mga celebrity na nag-perform? Celebrity, wala pa yung celebrity, yung expenses lang. Okay, doon sa na yon, sa event na yon. Like, more or less, 20 million. Imagine nyo, 20 million more or less. Okay? 20 million pesos ang ginasusun sa kick-off rally. Kaninong kagagawan yun? Kay Lisa Ahas Smugs, kay PCO, kay PCSO, kay Mel Robles, para ipakita sa taong bayan, di ba, na malakas pa si Kuting. So again, they don't care. Kasi nga may saltik, may mga disorder sila. Sociopath nga eh. May saltik nga eh. Wala silang pakialam kahit lustayin nila ang pera ng bayan. Wala pa yung, wala pa yung mga talent na mga nag-perform. See that? Ang live viewers ni Kuting nun is only 9.5 viewers. Nung nakarang araw, we have 14,000 views, live viewers. Hindi na kailangan gumastos ni Maharlika ng 20 million for that production para lang magkaroon ng 9.5 million views. Ay, not sorry. 9,500 pala. Then, yung kay Pangulong Duterte, di ba magkasabay yun? Like 15 yata, 15,000, mataas pa rin. Hindi naman sila gumastos ng 20,000. So, ang ibig sabihin, mga palangga, ang punot dulo ng problema talaga ng Pilipinas, paulit-ulit kong sinasabi, itong may saltik na si Lisa. Binasa ko kung ano yung meron sa disorder na ito at nakapaloob lahat sakop niya. Di ba? Walang remorse, walang pakialam. Kasi nga hindi niya alam ang tama at mali. Ang alam lang nila, imanipula ang tao. Ang alam nila, kamkamin ang pera ng bayan. Nakita nyo? At itong PI na ito, mga palangga, People's Initiative na ito, o Politicians Initiative, ang nasa likod dito, si Lisa. Okay? Ulit-ulitin ko. May nag-send sa atin na picture, actually, ito. Okay. All photos. Okay? Ito, mainit-init pa. Itong si Noel, okay? Noel Onyate, na supposedly, doon sa hearing, unang hearing with Amy Marcos, dapat na-contempt na yung hinayupak na yun eh. Dahil nagsinungaling na siya eh. Na sinasabi niya walang kinalaman si Romualdez doon sa pag-push nila ng People's Initiative na ito. Pero kalaunan ay pinakitaan sila ni Amy Marcos ng picture na kasama nga nila noong January 8, nung pinaplano nila na i-push ang People's Initiative na ito, nakasama si Romualdez at si Zaldico. So may nag-send sa atin na picture ito, nakasama pala itong si
Noel Oñate noong state visit ni Kuting sa New York. Nakita niyo mga palangga? Ayan siya. Galing sa private account niya. New York Stock Exchange. Ayan si Oñate, ayan, nakita niyo? Ito. Ito ba yun? Basta ayan siya. Ito to, ayan. Ayan siya, di ba? Ayan. Okay, tama ba? Okay yung itsura niya. Okay. So, ano nakalagay dyan? Ayan, Okay. Noel Oñate, Attorney Mike Toledo, Ambassador Joey Antonio, Central Bank Governor Philip Medalla, Information and DICT Ivan Uy, ayan, kasabwat ni Lisa sa pagmaniobra ng smart ng eleksyon. Economic Secretary Noel, RT Balisacan and Noel Oñate at New York Stock Exchange. PBBM's investment delegation in New York. So, sa makatuwid, kasi hindi natin siya kilala Nakilala lang natin siya during the hearing na nakipagsabwatan pala siya kay Tambaluslos. So, ibig sabihin, lingid sa kaalaman ng Pilipino, itong taong ito ay kasama na ni Kuting. Katulad ng pagsama ni Kuting kay Mark Anthony Sayarot, yun natin. Doon sa New York din ito kasama niya. Okay, remember this? Okay. Katulad niyan, mga palangga, ayan, kasama niya sa New York, yung polboronic na yan. Okay, pakita natin. Sa kabila. Ayan. So, nakita nyo. So, sa mga